What's up mga trops and welcome back to my channel. Another day, another vlog na naman tayo. So ngayong araw na to, nandito na naman tayo ulit sa GTech. Papakita tayo na truck sa inyo. Kasi marami sa akin nagtatanong nung vlog ko nung about nga yung maraming truck. Marami nagtatanong sa akin magkano, ano bang klaseng truck. Usual kasi mga tinatanong kasi ng iba, presyo, magkano ba? Ano bang klaseng design ng truck, ano bang klaseng ng pag-rebuild. Yung iba naman nagandahan. So ngayon andito na rin tayo, naka sa GTech na, nakakarating lang. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga iba't ibang klaseng truck nila na mga bago. So tara, samahan niyo ako. So ayun nga mga trops, papasok na tayo. Pero for safety, kailangan magsuot ng face mask at magdala lagi ng face shield. So yun, pasok na tayo. Yun, body temperature na tayo. Set, alcohol. Tapos pasulat naman Sulat na lang tayo. Kailangan mong sulat para may record daw sila para pagpasok dito. may sa checklist. Checklist. Pamarin naman. Yun. So, ito na. Okay na sir? Okay na. Okay na. Sige. So, yun. Alright. So, tayo ng mask. So, eto na. Eto na. Sabi ko sa inyo eh. Pag nakita ko tong truck, alam mo yun, yung I love talaga ako eh. Nung bumili ako dito, hindi ako napahiya. Hanggang ngayon, pag nakita ko to eh, parang gusto mo kunin na lang eh, pag uwi eh. Napapakita ko sa inyo, ito siya. So, yan. Yan, dami yan. Ito, pampasahero. Big. Bago na rin yung ulo. Yan. At ito pa. So ngayon, pagpasok kasi dito, explain ko sa inyo. Pagpasok dito, pupunta muna tayo doon sa sales executive or yung kung saan sila, tatanungin kasi natin sila kung magkano yung truck na halaga, yung magkano yung presyo. Yeah. Yun naman usually pagdating natin dito. Yan eh. Dami na eh, di ba? Yun lang naman yun. May makabagi sila oh. Wow! So asin talaga totally yan. Ito na, yan, may ginagawa pa sila. Yan yung mga ano nilang ginagawa na truck. Yan. Ito. May puso. 10-wheeler. Dump truck, yan. So, ito. Okay. Okay to, Pops. Okay to mga trucks, tignan mo. Maayos. Balot na balot to. Sobrang. Tokin ko lang ha. Ibay. Diba? O pwede lang ilipat to sa truck eh. Ililipat ko na to. Yan. So ito yung ano nila. Ito yung area na receiving or something, hindi ko alam. Pero ito yung sales executive nila ngayon. Dito ngayon yung mag-ano yung mga magtatanong ng presyo, kung ano yung mga kailangan malaman, kung ano yung mga gusto nyong truck, explain mo lang dito. So tara, sa tayo. Ito. Ayun si sir. Kilala ko na si sir. Hi sir. Magandang umaga. So, ito. Dito yung kung may mga tanong ka na about sa truck mo. Ito na yun. Sasagutin ka nila na sir. Yan. Nila sir. At tatanong ka na rin kung anong mga gusto mo. Papogi sa truck or something. Tsaka malalaman mo na rin yung mga price. Tara, tignan muna natin yung mga iba't ibang parts. O yung iba't ibang ano ng mga truck dito. Paano paggawa. Tara. Ito pala yung tinatawag nila na admin building. So nandito na lahat. Yung reception,
Tama ba? Reception? Receiving area ng mga gusto magtanong kung magkano yung truck. Yun nga, in-explain ko na kanina. Ipapakita ko sa inyo kung paano talaga ginagawa yung truck dito sa G-Technica. One by one. Okay? Sorry ass DJ. So ayun nga mga trops, napakita ko naman na sa inyo. Itong makina na to ay 4HL1. Kita nyo to? Yan no? 4HL1 4.8. Sobrang lakas. Mabalik tayo doon sa isang vlog ko. Yung truck ko kasi, ito kasi yung makina na nakabit sa akin doon. Sobrang lakas talaga. So yun nga mga trops, ito na tayo. May number 2. Ito na siguro yung yung section na ni-rebuild o ginagawa na maigi yung mga truck. Uy, pogi oh. You know? Wow! Ito na ba yun? Wow! Uy, tignan nyo yung chassis oh. Wow! Napakaganda, tignan nyo. Kumikinang oh. Ilalim pa lang yan ha. Hindi ba kasama yung katawan yan? Ilalim, under chassis, chassis pa lang yan. Wow! Ikutin nga natin. Grabe yun. Napakakintab. Makapal ba? Ay, makapal. Makapal yung chassis. Ayun, hinaka ako. Paano ba to? Makapal eh, oh. Makapal. Tibay. So yun, mga gulong. Brand new talaga. Maganda. Double tire. Ano ba haba nito? I think haba nito 14 feet. Tapos 5 stud. Tapos naka 8 stud naman yung maliliit. Ito maganda to, maayos. Kaysa doon, mas pipiliin ko yung 8 stud kaysa doon sa 6 stud. Anyway, punta nga natin maayos. Wow. Yung ilalim oh. Pasensya na, makit na ako sa truck ah. Tignan nyo. Wow. Tignan nyo guys. Tignan nyo mga troops. Ito mo, para ko tuloy tinikling ngayon dito. Yun oh. Napakaganda. Makina, tignan nyo. May ilaw pa sa ilalim yan ha. Makina. Wow. Napakaganda. Ano bang makina nito? I think this is... Mamaya malalaman ko sa harap. Di ko alam eh. So yun. Yan. Ito yung finished product nila. Na na 14 feet. Yes, 14 feet. Yan yung ilalim. Tingnan ko baka maluwag eh. Yan. Double auxiliary. Yan. Ayos. Tapos malaki na rin yung shock. Yung sa akin kasi maliit. Kaya pinapalitan ko ng malaki. So yun, nag-fit siya. Ito malaki. Ayos. Ngayon ito, binubuo nila. Isa-isa. Nakadetalye. Kasi yun naman yun ang ginagawa dito eh. Nakadetalye. Tignan nyo. Nakahiwala yung wire. Ibig sabihin yan, ikakabit pa lang. Diba? Kasi ito yung mga wire. Sa mga socket, yung mga ilaw niya o something. Ito. Yan. Yan. Nakakabit na yung gulong. Yung chassis, gulong. Pero hindi pa nakabit siya pa ring wiring. Tapos nakabubo. Ayan, yung makina. Yan. Nakakabit na. Nakahang. Nakahang siya kasi ipi-place na nila. Ano ba tawag dito ha? Para ma-fit doon, ito lalagay na rito papunta doon sa differential. Doon. Yan, differential. So yan. Yan. Anong makina nito? Hindi ko alam, may parang
Tignan natin dito sa ilalim. Sabi lang side ng sabi lang sides. Pero ito, kulay blue. Blue naman yung tema niya. So yan, naka-compression. Ayan. Makina dito. Hindi ko makita yung makina eh. Yan. Tapos yan yung ulo. Tapos yan nakamolye. Tapos hindi pa nakakabit yung shock. Tuloy-tuloy lang. Step by step yung paggagawa nila ng truck. Kumbaga nakadetalye. Yan. Yan. Talagang pulido yung paggagawa nila. Yan. Yan. 6 stud. Not bad. Gusto ko yan. Yung 6 stud na yan. Kaysa sa 5 stud. Mas gusto ko to 6 stud kaysa sa 5 stud. Yan. Yun. Gaya ng battery. Yun. Naka-assemble na. Yun. Ito yung in-explain ko sa'yo. Ito yung kanina, di ba, 8. Ito naman 6 stud. 6 stud siya. Tapos yung maliit, 6 stud din. Yan. Yan. Double auxiliary. Ito naman, ang haba siguro nito. Kung mabasihan ko, 12 feet. Yan. Tapos ito na yung ano. Yun naman na yung ano. Ang tawag doon yung paggaling dito wala pang ulo. Pagdating mo doon may ulo na. So ito yun. Yun. May ulo na nga pero wala pang makina. Pero ito na yun section. Pag nangyari na nabuhan doon na yung makina. Ito na yung ulo. Yan. Dito naman yung lugar. May araw yan eh. Yan o. Sunod. Ito na yung dito na ikakabit yung ulo. Yan. Itong section na to napakaganda, linis oh, maayos. Kung titignan nyo yung pagkapulido ng ulo, wow, mga bago talaga yung kinabit ng mga tawag dito, flexible hose, yung mga bakal, pati yung pang ilalim na ano, ayun oh, sinbago, ayos, yan. Hanggang umiikot na siya hanggang papunta doon sa dulo, finished product na. Yung pinakita ko naman na sa inyo doon banda, yun yung pinaka finished product na. As in umaandar na, maayos na. As in i-condition na lang yun para patakbuhin. Kung magkaroon man ng problema ay makikita kagad. So yun nga mga trops, napakita ko naman na sa inyo yung mga kung paano i-rebuild isa-isa, pagkabit ng ulo, pagkabit ng makina. Ipapakita ko naman sa inyo yung pagpintura ng ulo. Yan no. As in talagang pinipinturahan nila. As in talagang baklas lahat. As in baklas. Yan. Baklas. Pintura, details talaga. Ibig sabihin, detalyado ang pagpipintura nila. Ito. Mga nakahang pa. Yan. Detalyado kumbaga sa Tagalog. Ayan oh. Yan oh. Ito pina-primeran. Yan oh. As in hindi pa na ano pero bibinturahan. Yan. Yun sa dulo, dami pa palang ano pa pala rito na ano ba? Pipinturahan. Siguro order na siguro to kasi ang dami nito eh. Ayan no. Yan, may NKR malapad, tapos may NPR. Yan. So yan, section. Yan. Tapos mapakita ko naman sa inyo yung kinulayan na nila. So ito nga mga trops, yun no. Paborito kong kulay, blue. Tignan nyo. Kumikintab. Ewan ko bago pintura. Tatouch ko. Matagal na. Pagka pinapatuyo na lang. Wow! Tignan nyo. Detalye lahat sa ilalim. Pinturado. Walang maiwan na hindi nakapinturado. Nakita nyo? Oh? Wow! Sin maayos. Ano yung loob? Wow! Paano ba? Paano ma-explain? Pati yun, malilit na yun, doon sa dulo, hanggang doon sa taas. Huwag na sa taas kasi ano yan eh.
Naka-ceiling pa. Pero yun, naka-detalye talaga. Yan. Hindi na natin mabubuksan eh. Pero ito, ang ulo nito ay N700. Wow, ang ganda. Tignan nyo. Pwede kang manalamin, nakikita mo ba yun? Nag-reflect. Kasi talagang nag-reflect siya. Kasi maganda. Detalyado talaga yung pagpipintura nila. Mapati ilalim. Kasi walang may iwan na pintura. Ayun, kita nyo? Yan. Yan. Dito yung lugar na after nung masilya, after nung masilya or primer, dito na ngayon nilalagay. Pinipinturahan ng pulido. Yan. So yun nga mga trops, andito na tayo sa loob. Ipapakita ko naman sa inyo kung gaano kalaki yung N700 nila. Ibig ko sabihin kalaki, kasi may iba't ibang klase ng ulo. Diba? Na-explain ko naman sa inyo. May iba't ibang klase ng ulo. Pagdating sa ceiling. Yan, ceiling. English yun ha, ceiling. Sa bubong. Yo. So, yung iba kasi, maliit. Kumbaga, ang tawag nila doon is low cab. Mababaw yung bubong. Tapos ito naman, high cab. Disadvantage siya ka-advantage na lang. Or sabihin natin na, kunyari matangkad akong tao. Kunyari lang naman eh. Wala namang masama, di ba? Kunyari, matangkad akong tao, may space pa ako rito. Right? Tapos, yung space naman, para dito, yung itong area na to na inuupuan ko, hindi mainit. May aircon man o wala. Pag bumabiyahe kasi, pag mababa na to, tapos, ano ba to, makitid pa or hindi ka makahinga, hindi ka makaupo na maayos, hindi ka komportable pag bumabiyahe, dagdag init na rin yun. Pero ito yung nagustuhan ko. Kasi, pagdating sa space, kung ako driver, siyempre dapat relax ako, di ba? Kailangan relax ako kasi ako nagmamaneho. Tulog-tulog lang yung pahinanti ko eh. Alam niyo naman yun, di ba? Hindi ako sinasamahan, joke lang. So, itong N700, yung pinakita ko sa inyo, ang gustuhan ko to kasi napaka-komportable ako. About sa paa ko, hindi ko mapakita eh. About sa paa ko, may space. Pag magkakambyo ako, magpapalit ako, mag-shift ako. Walang tatama, walang sagabal. Kasi na-relax lang. Malayo man o malapit ang biyahe, relax lang ako. Explain ko rin pala sa inyo, pwede kang mag-choice ng ulo. Okay? Tanggalin ko nga muna to. Nainitan na ako. Pwede kang mamili. Meron silang N700, which means ito yun. Ito yung ulo na N700 na local dito mismo sa atin. Kumbaga ito yung nakikita nyo sa mga Isuzu na local. Ito yung ulo nun. Mataas, malaki, malawak. As in talagang space. Tapos meron silang G650. Alam ko napakita ko rin sa inyo sa vlog ko nung nakaraan yung G650 ko na itsura. Tapos ito naman yung isa naman na nasa akin na yung binili ko rito yung mini dama. Ang tawag naman doon G700. Yung G700 na yon, totally kasi hindi siya mismo yung tulad itong N700, hindi. Kinonvert yun para magmukhang N700. Pero choice ko pa rin yun kasi ang gusto ko kasi yung local pa rin. Pero yung pa rin, siguro komportable ako. Pero yung mukha, bago na. Tapos yung ceiling nun, mataas, high cab. Tignan ko naman natin ngayon. Ano yung klase na makina. So ang makina nito, ito. Yan yung nakikita nyo na yan. Yan. Ang makina niya ay 4HL1. Ngayon, pakita ko naman sa inyo kasi may dalawang klaseng 4HL1 eh. Merong isang naka-turbo at merong ang hindi naka-turbo. Sa akin kasi hindi naka-turbo.
Pero okay naman, maayos naman, malakas. I-request natin, iangat natin to. Diba? Para mapakita ko sa inyo yung makina kung yung 4HL1 na to, turbo or hindi turbo. Yun, si Kuya. Napakabait nating ano rito. Tutulungan tayo angat yung ulo. Yan. Yun mga trops, ang makina nito ay 4HL1. Yun. Ayun ang computer box niya. Yan. Ito, kita nyo? Ganito rin yung pag-release ko nung truck ko. As in, ganito yung tsura. Nadumihan nga lang kasi ginagamit ko na eh. So, yan. Kita nyo? Ayos. Ayos. 4HL1. Ayun mga tubo nyo. 4HL1. 4HL1. Yan. Yan. Tsaka pag sinabing 4HL1, di ba may DPD? Bakit ito wala? Ito, walang DPD. Ito, dito pa lang may DPD na yan. Pero nga, ipapakita ko nga sa inyo, walang DPD oh. Straight pipe, yung muffler, ayun na, hanggang dun. Meron pala silang walang DPD na 4HL1. Iyon ang maganda dun. Wala ka ng sakit sa ulo. Computer box. Yan. Ito yung ilalim, naka-insulation. Kontra sa init, alam nyo naman, mainit yung makina. Yan nilagay yan. Maayos yung pagka-repaint. Maayos. Pulido. Yun o. Maayos. Yan. Ito. Yan, yung mga shock nya. Mga body nya. Yan. Ma-explain ko pala sa inyo. Kasi meron silang... Oh, pwede. Pwede kasi kayong mag-request. Kung gusto nyo yun ng Japan surplus, pwede rin. Pero usual kasi pag andito kasi, pag bubu kasi nitong truck, mismong Japan, okay? Pinapaganda, pinapaayos, as in talagang rebuild. Wala kang magiging problema. Kung magkaroon man ng problema, kaya nga nandyan yung ating mga butihin, nating mga agent o yung kung sino yung pinagbilan nyo. Kung magkaroon man kayo ng problema, usapin nyo. Ang kagandahan kasi talaga dito, explain ko sa inyo based on my experience, nagkaroon ako ng problema sa truck, di ba? Pero agad na-responde kaagad ako kung saan man ako na location. Kasi nagkaroon kasi ako ng problema nung truck. Hindi ko alam kung paano ayusin. Pero agad narespondihan agad ako at dinala agad dito sa Malinta para ayusin. Then mabilis din mabilis din yung pag-aayos. Ngayari, di ba? Ngayong araw ayusin nila. Kinabukasan pwede mo na ulit uwi. Kaya ganun kabilis ang kanilang product, ganun kabilis ang kanilang pag-aayos pag nagkaroon man na ng problema. At maisingit ko rin pala na kita niyo itong chassis na to. Siyempre pinakita ko na sa inyo kanina, di ba? Itong chassis na to kanila. Okay? Kanila. Iba't ibang klase kasi ng haba ng chassis. Merong 10, 12, 14, 16, 18. I think meron din silang 20 feet straight chassis. Usual kasi yung mga ganung mahaba, yung iba ginagamit nila yon sa sa mga bakal. So kasi nilalatag. Latag lang. Yung iba naman kinakargahan talaga ng maramihan, yung tipong walang uwian. Kaya pwede ka ritong magpasadya ng haba ng truck. 10, usual, yan, 10, 12, 14. Yan naman yung usual na mga haba na nandito sa atin. Pero pwede rin pa silang pwede pa ninyong ipadagdag o pahabaan pa. Merong 16, 18 hanggang 20. So yun mga sitwasyon na gusto nyo lang naman na pahabain o yung chassis. At least sigurado yung chassis nyo na napakatibay.
Kanila mismo kasi to. Okay? Tapos na rin ako doon sa cabin chassis. Ngayon mga trops, ito ipapakilala ko sa inyo. Ito talaga yung tao na nagtulong sa akin para gumanda yung truck ko. So, lahat ng mga kailangan ko, lahat ng mga gusto ko sa truck, sinunod niya. Lahat ng mga gusto ko naman na gawin sa truck, nasunod din. At yung, alam mo yun, yung tipo na pag nag-text ka, nag-chat ka sa kanya na may problema ako ganito, ganyan, nag-reply ka agad. Ito na ngayon, ipapakilala ko sa inyo, si Ma'am Christine. Yes! Hello Ma'am Christine. Siya ngayon, nung ginawa ko yung truck na sa siya, Marilao branch, tapos ngayon, napalayo siya. Ngayon, napunta na siya sa Cabanatuan. So, pag may mga gusto kayong malaman, or gustong mag-inquire, ipapakita ko sa inyo ang kanyang page, o yung kanyang Facebook page, o Facebook na lang, papakita ko sa inyo ang Facebook. At doon, mga katanungan nyo, sasagutin niya, at kung may mga gustuhan kayong truck, na ipagawa na iba, or i-customize, ito si Ma'am Christine. So, maraming salamat sa iyo Ma'am Christine, at napaganda ang aking truck. Maraming salamat sa iyo. So, yun na, Ma'am. Thank you din, sir. Bye-bye. Bye. So ayun nga mga trops, welcome back. At maraming salamat sa inyong panonood. At pinakita ko sa inyo kung paano nila gawin o rebuild ng kanilang mga truck dito sa G-Technica. Mula dun sa katawan, sa chassis, sa makina, sa pagpintura ng truck, ng ulo, ng cab. Tapos yung pagbuo nila. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan nyo itong aking video, please like. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe. And then, click notification bell para lagi kang updated ka sa aking mga video. Maraming salamat sa inyo. At kung may mga katanungan kayo, please follow my page at Peter Bailon. At pwede kayo mag-comment doon sa YouTube. So ayun mga trops, hanggang dito na lang. At maraming salamat sa inyo. So, bye-bye! Peace!